Isinampa na rin ni Joy ang kasong administratibo laban sa dalawang doktor. Hinihintay na lamang niya ang gagawing paglilitis sa mga kasong isinampa. So nakakakaba, pero lumalakas yung loob ko na ipagpatuloy yung kaso. Dahil may mga lawyer naman na tumutulong sa akin. Pinadalang text naman ng pamunuan ng Surgery Department ng PGH, nanindigan silang hindi nila pinabayaan ang kanilang pasyente. Itinuturing po na isa sa mga pinakamabigat na parusa ang pagkakakulong sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Pero nabuking ng News 5 na mukhang dito pa mahahanap ng mga bilanggo ang mala Las Vegas na pamumuhay. Narito po ang first part ng aming eksklusibong report. Isang impormante ang lumapit sa News 5 upang isiwalat ang animoy milagro sa loob mismo ng maximum security compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ano po yung mga bagong director, siguro po dahil hindi nila alam yung ginagawa nila kung paano nila ititigil yung mga illegal, lantaran na po kahit sa pasilyo po ng mga building. Kabisado na raw ni Pepe ang kalakaran sa Bilibid at sa loob na mahigit 10 taon na dumadalaw siya sa nakakulong na kapatid. Mas maluwag daw ang mga illegal na transaksyon sa loob ng New Bilibid dahil daw walang pakialam ang mga gwardya. Kaya mismong preso walang takot na mahuli. Mura po sa Bilibid. Bakit ito mas mura? Nandun po kasi yung mga drug lord. Ang bentahan dito po ay wala pong oras. Dahil hindi agad kami makapaniwala, mismo si Pepe ang nagpresenta sa amin. Sinamahan niya kami sa loob upang patunayan ang kanyang sinasabi. Bitbit ang aming surveillance camera, walang kahirap-hirap kaming nakapasok. At dito tumambad sa amin ang lahat ng ibinisto ni Pepe. Yung ganito karami magkano na to? Maisasalya ko magkano to? Ganyan po, pwede nung ika ng 1.5 eh. Ganito lang kadali kumuha ng droga sa loob mismo ng kulungan. Nahagip din ang aming kamera ang lantarang patsesyon ng mga preso. Tila mas masarap pa ang buhay nila sa loob kaysa nung laya pa sila. Lantaran din pala ang bentahan ng alak na sa mismong loob din ng compound ang pagawaan. Okay. Kwento pa ng aming source, maraming concerned citizens na raw ang lumapit sa kinaukulan maging sa DOJ para magsumbong. Pero tila nagbingi-bingihan lang ang ahensya. Marami na po silang sumulat sa kanila. Ang dahilan po daw sa opisina, ni Director tsaka ng Assistant Director Mercado, kailangan may ebidensya. Ang kulungan ang dapat magsilbing rehabilitation center sa mga nakagawa ng kamalian sa lipunan. Pero paano na lamang may babago o may tutuwid ang buhay ng isang preso kung patuloy ang mga bisyo at masamang gawain sa kanyang kapaligiran tulad ng nangyayari ngayon sa loob ng New Bilibid Prison? Erwin Tulfo, News 5. Abangan po bukas sa ikalawang bahagi ng report na yan. Nilinaw ni Senate President Juan Ponce Enrile na sa Hunyo pa ikakasa ng Senado ang impeachment trial laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Gayunman, naghahanda na raw ang House Prosecution Panel na lilitis sa ipinatalsik na ombudsman. Kung sino sila, ikwento mo Fiona Nicolas. Impeaching Ombudsman Maria Merceditas Navarro Gutierrez for the failed class is hereby approved. 11 kinatawan ng Kamara ang bubuo sa prosecution team na lilitis kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Pahirapan daw ang pagpili sa tinaguriang Committee of 11. Siguro, yung pinakauna yung true believer sila sa cause. Naniniwala sila na kailangan patalsikin si Ombudsman at meron din sila dapat kahit konting lang background lang sa prosecution. Mula sa halos 300 mambabatas sa mababang kapulungan, mga dekalibreng abogado ang napili. Karamihan sa kanila, kapartido ni Pangulong Noynoy. Isa dyan si House Justice Committee Chairman Neil Tupas Jr., naging abogado ng Belo Gozon Elma Parel Asuncion and Lucila Law Office, na high profile ang karamihan sa mga kliyente. Ilan lang dyan ang Hacienda Luisita Incorporated at San Miguel Corporation, na pawang pag-aari ng mga kamag-anak ni Pinoy. Tubong Quezon naman si Deputy Speaker Lorenzo Erin Tañada III. Pero nang maging abogado, ang mga hinawakan may kinalaman sa human rights at labor. Si Deputy Speaker Raul Daza naman, matagal na nilbihan sa Northern Samar bilang gobernador at kongresista.
Mahigit 2 dekadang abogado sa Pilipinas at Amerika. Nagsilbi rin siyang Deputy Minister ng Presidential Commission on Good Government at Commissioner ng Presidential Commission on Constitutional Reforms. Anak ng Oriental Mindoro si Reynaldo Umali. Kumuha ng abogasya sa San Beda College at Manuel L. Quezon Law School. Karamihan ng mga kasong hinawakan niya tungkol sa taxation. Mula naman sa Cavite si Joseph Emilio Abaya. Hindi siya naging aktibo sa litigation. Bago maging politiko, nagsilbi siyang kadete ng Armed Forces of the Philippines at officer ng Philippine Navy. Kinatawa ng Valenzuela si Magtanggol Maggie Ginigundo. Ilang taon din siyang abogado sa Bureau of Customs. Dating kaalyado ni Gloria Macapagal Arroyo, pero lumipat sa Partido Liberal pagkaluklok kay Pangulong Aquino. Mula sa angka ng mga politiko sa Marikina, si Congressman Romero Federico Kimbo. Naging presidente siya ng Pag-ibig Mutual Fund noong nakaraang administrasyon. Top-notcher naman ng 1978 bar exams, si Ilocos Norte Representative Rodolfo Fariñas. Graduate ng Ateneo de Manila, kung saan naging kaklase niya ang lilitising si Ombudsman Gutierrez. Mula sa Dasmariñas, si Elpidio Barzaga Jr. Nagtapos ng magna cum laude sa Far Eastern University Law School. Abogado at accountant ng mahigit 2 dekada. Kaalyado noon ni Arroyo. Pero pagbaba ni GMA sa pwesto, lumipat sa National Unity Party na taga-suporta ni Pinoy. Pero absent si Barzaga noong pagdebatehan sa plenaryo ang reklamo kay Gutierrez. Kinatawa naman sa Bayan Party List si Nery Colmenares. Nagsilbi rin siyang Secretary General ng National Union of People's Lawyers. Karamihan ng mga kasong hinawakan may kaugnayan sa isyu ng mga manggagawa at human rights. Kabilang ang kaso ng Morong 43. Kabilang din siya sa volunteer lawyers ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Si Kakabag-Aw ng Akbayan Party List ang huling bumubuo sa Committee of 11. Isa siya sa mga tumulong mabuo at maisabatas ang Juvenile Justice and Welfare Act noong 2006. Isa sa kanyang mga kliyente ang Sumilaw Farmers na nanalo laban sa San Miguel Corporation. Hindi naman daw makukwestiyon ang galing ng napiling prosecution panel. Pero agam-agam ng ilan, mag-appoint ng mga public prosecutors na hindi po pagdududahan sa kanilang asosasyon kay GMA. Mga public prosecutors po na talagang maaasahan natin. Gayunman, buo ang tiwala ng Kamara sa grupo na mismong si Speaker Sonny Belmonte Parao ang sumuri. Fiona Nicolas, News 5. Kahit malapit na ang Holy Week at marami sa atin bakasyon mode na, trabaho pa rin ang isip ni Pinoy. At ang priority niya ngayon, ang kasunduang pinirmahan ng PNP, DOJ at mga prosecutor na naglalayong mapabilis ang pagbibigay ng lisensya ng armas para sa prosecutors na lalagay daw kasi sa peligro ang kanilang buhay dahil sa kanilang trabaho. Maricel Halili, ikwento mo. Mukhang naunahan na si Pangulong Aquino ng kaniyang gabinete na magplano ng bakasyon sa Semana Santa. Ilan daw kasi sa kanila nagpaalam ng magpapahinga muna. Siya tuloy ang required na magtrabaho sa Huwebes at Biyernes Santo. So ako po yung tutulong magbabantay na meron sasakyan lahat ng patungo kung saan, kung barko, kung bus, kung eroplano. Manigurado na rin po kung maayos yung paglalakbay na pabalik. So, dahil ako rin naman ho sisisihin pag hindi ho naging maayos na ito yan. Pero kahit vacation mode na ang marami, ang Pangulo tila game pa ring madagdagan ng trabaho. At sa pagkakataong ito, sa isang bagay naman na enjoy daw siyang gawin, ang turuan ang mga prosecutor na humawak ng baril. Marami raw